kasabay ng posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers sa kanilang bagong head coach na si Don Hurley. Plano nga nitong baguhin ang sistema ng kanilang team sa pamamagitan ng pagprioridad niya sa pagpapa-improve ng mga batang manlalaro. Bukod dyan, balak na naman itong ibigay na kay Anthony Davis ang matagal nang hinihingi nitong pagbabalik niyang muli bilang power forward. Well, alam naman ninyo na ginagamit nga po ng Lakers si Anthony Davis bilang starting center na siyang rason bakit limitado ng husto ang kanyang nagagawang galaw. Kaya sa pagbabago nga po ng sistema ng Lakers, malaki ang posibilidad na bumalik na siya sa kanyang natural na posisyon na 4. Lalo pat balak nga ng Lakers na kumuha ng isang legit na big man sa free agency, trade market o di kaya sa darating na NBA draft. And speaking of NBA draft, nakatuon na nga dito ang atensyon ni Rob Pelinka sa 7'4" center na si Zach Edey na magkakaroon ng workout sa kanilang pasilidad. Base nga sa inilabas na mock draft, makukuha nga po si Edey simula 9th overall pick hanggang sa 19th overall pick, kaya magkakaroon ng Lakers ng pag-asa na makuha siya. Samantala, dahil nga sa malamyang performance ni Kyrie Irving sa kanilang pagkatalo sa Game 1, isa na nga siya sa mga sinisisi ngayon sa kanilang nangyari. Hindi man lang nga siya natulungan o hindi man lang niya natulungan si Luka Doncic na mabuhat ang Mavericks na parati rin naman nga sana lang ginagawa. Kaya dahil na naman sa kanilang pagkatalo, umabot sa 0-11 ang record nito laban sa Boston Celtics simula nang apakan niya ang logo nito sa loob ng TD Garden. Pero sa kabila niyan, hindi para naman ito naapektuhan ang kanyang confidence. Alam nga po niya na marami silang nagawang pagkakamali sa opensa at depensa na siyang sinamantala ng Celtics. Kaya kailangan lamang nilang bumawi at gumawa ng ilang mga adjustment. Sinabi rin naman ito na kailangan munang mag-settle ang kanilang emosyon upang mas madami pa silang magawa. Sa ngayon, papanorin muna nila ang nangyari sa Game 1 para maisaayos ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Meron rin naman nga sila ngayong 2 araw para gawin yan at syempre makapagpahinga. May papangako nga po niya na mas magiging ready na siya at ang buong Dallas Mavericks sa Game 2. Sa kabilang banda, pagkatapos na maipanalo ng Boston Celtics ang Game 1, marami nga po mga fans ang nagbunyi agad sa pag-angat nila dito 1-0. Maging ang kanilang head coach na si Joe Mazzulla natuwa sa performance ng kanyang mga players, lalo na ang kababalik pa lang na si Kristaps Porzingis na merong napakagandang performance. Pinuri nga nito ang kanyang mga players na sina Jaylen Brown na siyang bumuhat sa Celtics matapos maibaba ng Dallas ang kalamangan sa 8 puntos. And speaking of Jaylen Brown, na ipapakita nga nito sa Boston ang pagiging mature bilang isang player matapos niyang pagsabihan ng kanyang mga teammate na hindi nga daw sila dapat mag-relax. At matawa ng sobra, gayong isang game pa lang naman ang kanilang naipapanalo. Kailangan nga nila ngayong makakuha ng 3 pang panalo para masigurado ang 18th banner para sa Boston. Kung inyong ang matatandaan, nakuha rin naman ng Celtics ang Game 1 noong 2022 NBA Finals, ngunit sa huli natalo sila. Kaya yan nga ang iniiwasan nilang mangyari laban sa Dallas Mavericks, kaya kailangan para naman nilang mag-focus sa lahat ng kanilang mga games. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.